Anong karaniwan pamumuhay meron ang mga blind massage therapist sa Pilipinas? Ang mga blind massage therapist ay pumapasok sa massage clinic depende sa schedule o duty na ibinibigay sa kanila. Karaniwan, may 4 hanggang 6 na araw na pasok na itinalaga ng operator. Kung mas matagal ka na sa clinic, mas maraming duty ang maia-assign sa'yo. Subalit kung baguhan ka pa lamang, limitado ang mga araw ng iyong duty. Upang mapunan ang mga bakanteng araw at matustusan ang pang-araw-araw na gastusin, pumapasok din sila sa ibang clinic. Hindi kasi pare-pareho o tiyak ang kita araw-araw. Kung sa usaping komisyon, ang percentage ay meron ding pagkakaiba sa mga clinic. May mga clinic 60% sa operator at 40% naman sa therapist, per vice versa. At meron din namang hati sila ng operator. At may mga deduction pa ito sa mga kung anong merong contribution sila sa clinic. Ang buhay ng mga blind therapist ay simpleng ngunit kahanga-hanga. Marami sa kanila ang may sariling pamilya at nakakabilib dahil may mga mag-asawang parehong totally blind na nagagawang maitawid ang pag-aaral ng kanilang mga anak hanggang sa makatapos. Madalas iniisip ng mga walang kapansanan na kapag bulag, ang isang tao, wala na siyang pagkakataon na makahanap pa ng kapartner sa buhay. Ngunit maling akala ito. Bagamat maliit lamang ang mundo ng mga taong blind, nakakatagpo pa rin sila ng pag-ibig kahit minsan ay sa dating partner ng kasamahan o kaibigan. Hindi mo sila masisisi. Natural lamang sa kanila ang maging mapagmahal. Ang mga blind therapist, bagamat ganoon na lang ang dedikasyon nila sa trabaho, may mga pagkakataon din na nagkakaroon sila ng salo-salo, lalo na kung may birthday ang isa sa kanilang mga kasamahan. Sa ganitong okasyon, may kainan, kantahan, at inuman. Marami sa mga blind therapist ang may talento sa pagkanta at pagtugtog ng instrumento at kaya nilang tapatan ang galing ng mga taong walang kapansanan. Gayunpaman, marami na ring blind massage therapist ang nasa senior years o nagkakaedad na. Nakakabahala dahil may ilan na nagkakaroon ng mga karamdaman. Ang iba sa kanila, kahit may nararamdamang sakit, ay patuloy pa rin sa pagmamasahe at madalas binabaliwala ang nararamdaman. Sa halip na magpakonsulta sa doktor, minsan, nagsasagawa sila ng self-medication na nauuwi sa mas malalang kondisyon. Ang iba naman ay hindi priority ang pagpapacheck up dahil nanghihinayang sila. Sa araw nakikitain nila, lalo na't maraming gastusin sa kanilang pamilya at makapag-ipon na rin kung may extra para sa kinabukasan. Nakakalungkot isipin na darating ang panahon na ang kanilang katawan ay susuko na sa pagmamasahe. Sa kanilang pagtanda, sino ang tutulong sa kanila? Paano kung hindi na sila kumikita? Sino ang magpo-provide ng gamot at iba pang pangangailangan nila? Kung hindi ka miyembro ng SSS o Social Security System, lalong wala kang maasahan. Kung nagpe-pension ka naman, sasapat ba ito sa mga daily expenses at maintenance na taon? Taon ay tumataas ang presyo ng mga bilihin? Kung may pamilya naman sila, maaasahan kaya nila ang kanilang mga anak, lalo na kung ang mga ito'y may sarili na ring pamilya? At paano na lang kaya ang nag-iisa sa buhay? Ang mga tanong na ito ay sumasalamin sa realidad na kinakaharap ng maraming blind massage therapist sa Pilipinas. Habang kahanga-hanga ang kanilang kasipagan at kakayahang magtaguyod ng pamilya sa kabila ng kapansanan, nararapat lamang na bigyang pansin ng lipunan at ng gobyerno ang kanilang kalagayan. Ang pagkakaroon ng mga programang tutulong sa kanilang pangangalaga, sa kalusugan, retirement benefits, at pangkalahatang suporta ay magiging malaking hakbang tungo sa mas magandang kinabukasan para sa kanila. Sa ganitong paraan, maipapakita nating tunay ang ating malasakit at pagpapahalaga sa kanilang naiambag sa lipunan. Hindi hadlang ang kawalan ng paningin sa pagkakaroon ng magandang buhay. Ang mahalaga ay may determinasyon ka at may pusong handang magmahal at maglingkod.